Nagpapatuloy sa Kamara ang pagtalakay sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan pagdedesisyonan kung ito ba ay sufficient in substance. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky. Go ahead, Miss Milky. Yes, you know. Go ahead, Miss Milky. Kamusta na dyan? Ongoing ang hearing ng House Committee on Justice at kanina unang tinalakay ang betrayal of public trust. Tinalakay na ang sufficiency in substance sa ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang impeachment complaint na isa ng panambayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Ang betrayal of public trust ang unang tinalakay, partikular ang agresyon ng systematic corruption sa usapin ng unprogrammed appropriations. Sa pagsisimula ng hearing, binigyan ng pagkakataon ng mga nag-endorso para sa kanang manifestation of position with regards insufficiency of substance. Nagsalita ang mga endorser na sila Representatives Antonio Tino ng As Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela para depensahan ang reklamo sa sapat na itong laman. Ilan sa mga pagpapasahan kung meron bang sufficiency in substance ang mga reklamo na nasa ilalim naman ng culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Enrique, sufficient in substance ang reklamo dahil mapapatunayan na merong ang impeachable offense ng Pangulo nang pinabayaan umano nito ang pambansang budget. Umarin niya ang kapabayaan ng Pangulo partikular sa issue naman ng insertions, diversions at manipulation ng budget. Para kay mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima, sufficient in substance ang unang offense laban sa Presidente dahil nakikita umanaw na lumobo ang unprogrammed appropriations. Pero giit ni San Juan City Representative Bel Zamora, ang isang imperfect policy direction ay hindi daw maituturing na impeachable offense. Yan hindi umanaw si Pangulong Marcos ang nagtatag ng tinatawag na BBM parametric formula. Tingnan natin ang bahagi ng hearing ng House Committee on Justice. Prohibited by law. In fact, they are referenced in Section 35, Book 6 of the Administrative Code. And so, presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. And on another point, the complaint mentions extensively about the case of Pimentel versus House of Representatives. This is regarding the PhilHealth funds. Now, their reliance, the complaint's reliance on that case, I think, is misplaced. We must differentiate because that case addressed the constitutionality of a specific funding mechanism in the General Appropriations Act. It did not find any instance of presidential bad faith, corrupt intent, or personal enrichment, nor did it characterize the release of unprogrammed appropriations as betrayal of public trust. Let's remember that judicial invalidation of a budgetary provision cannot be retroactively transformed into an impeachable. Tungkol na sa usapin ng unprogrammed appropriations, ang pinag-uusapan at babalik na lang ako, Yuel, sa pagpapatuloy ng hearing ng House Justice Committee. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Kamara, maraming salamat sa live update, Milky Rigunan.